Dito sa Saudi guys ay namumugot lang naman sila ng ulo. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Sarah Jen. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para always kang updated sa mga video ko. So, ang video natin for today guys ay tungkol sa comment ni ate. Maraming nagko-comment talaga sa comment section ko na ganito na kung dito ba sa Saudi ay nakakatakot siya. So, sagutin natin yung comment ni ate ha, para din sa lahat na nagtatanong na kung sa Saudi ba ay nakakatakot. Dito sa Saudi guys ay namumugot lang naman sila ng ulo. Char, joke lang. Siguro pag dito sa Saudi pag nakakatakot siguro no, wala na siguro Pilipino dito. So, hindi po siya nakakatakot, guys. Depende na lang po or depende po talaga sa sitwasyon. Hindi naman natin hawak ang sitwasyon ng bawat isa. At hindi rin naman natin hawak ang ugali ng bawat isa. So, yung mga nababalitaan nyo ng mga kababayan natin na napapahamak, meron po yung dahilan at meron po yung rason kung bakit naging gano'n. Para sa akin lang, guys, no, kung sa akin lang talaga na opinion, is hindi po talaga nakakatakot dito sa Saudi. Pag gagawa ka po ng mabuti, susunod ka sa mga rules nila dito, hindi ka po talaga mapapahamak. Pero kung gagawa ka talaga ng rules mo na sarili mo, kahit hindi mo itulugan, so talaga mapapahamak ka. Kasi kung nakakatakot ang Saudi guys, hindi naman tatagal dito yung mga kababayan natin, tulad ko. Hindi siguro ako tatagal din dito. Nakailang years na din ako dito sa Saudi. 6 years na din ako dito sa Saudi. So, hindi rin siguro nakakatakot. Yung iba dito is 35 years, 20 years, 15 years, o iba pa dyan. So, matagal na dito. Hindi talaga nakakatakot dito, guys, kung susunod ka lang sa patakaran nila. Or talaga kung sa bahay ka naman nagtatrabaho, kung makakatsyempo ka talaga ng mabait na amo, is napakaswerte mo talaga kung dito ka. Kung natapat ka naman talaga sa hindi mabuti is yun. Doon ka talaga mahihirapan. So, pag pumunta ka dito, mag-pray ka lang talaga na sana makahanap ka ng employer na mabait at hindi ka mapapahamak. Makahanap ka ng employer na mabuti or mabait, so ayun, talagang swerte ka. At kung sa trabaho naman, halimbawa, mapunta ka sa amo na bago ka pa lang sa kanila, halimbawa, dito ka sa bahay nagtatrabaho, minsan, papakitaan ka talaga ng masamang ugali. Pero habang tumatagal na lalo ka nilang nakikilala or lalo ka nilang nakikita yung pagiging masipag mo, hard work mo, kasi gusto-gusto ng mga Arabo yung mga Pilipino kasi alam nila yung mga trabaho natin. So, habang tumatagal yan, nagbabago din sila. So, yun din ang mas maganda pag ano yung ipapakita mo sa kanila, ganun din ang ibabalik nila sa iyo. Parang ganun din yan doon sa atin sa Pilipinas, di ba? Hindi rin naman tayo perfecto lahat. So, meron din ganito dito sa kanila. Meron mabait, meron din hindi. May mas ugali, may kuripot. So, ganun. So, talaga, pag makapunta ka dito or pupunta ka dito, dapat mag-pray ka lang talaga na sana makahanap ka ng employer na mabait. At kung, ayun na nga, pagpunta mo dito is may trabaho ka na, so tiisin lang talaga ang trabaho kasi dito guys, mag-a-abroad ka, kahit saan ka mag-abroad, kung hindi ka talaga magtitiis, hindi mo talaga makakaya ang trabaho dito sa abroad. So, yun ang pinaka dapat mong malaman or matutunan ang pagtitiis. Pagtitiis sa lahat. Sa homesick, sa trabaho, sa pagod. So, yun. Dapat lahat yan is matiis mo para yung pagtatrabaho mo dito is hindi ka talaga mahirapan. So, yun lamang guys sa comment ni ate. So, hope na nasagot natin yung question ni ate, no? So, see you next time. Bye! Don't forget to subscribe my YouTube channel, guys.